Ito po ay tinatawag na EDSA Shrine para po ito sa pangkalahatang Pilipino. Kalayaan! Mahigit 100 Duterte supporters ang nananatili sa may EDSA sa ikatlong araw ng protesta. Karamihan sa kanila, mga vlogger at aktibo sa pagtatanggol sa mga Duterte sa social media. Hiling nila, payagan silang magsagawa ng mapayapang programa sa shrine pero hindi sila pinayagan. Bantay sarado din ng mga pulis para tiyakin ang kaayusan sa lugar. Kahapon, sinabi ng PNP na iniimbestigahan ang umano'y bayaran sa mga taga rito. Pero itinanggi ito ng ilang nagrarally dito. Wala kayong bayad. Lahat ng nandito, takos puso yan. Ipinakita din nila sa Radyo Abante ang ilang supplies na bigay daw ng mga Good Samaritan. Bigla na lang may dumating na karton ng mga pagkain. Hindi naman magpapakilala, bibigay lang. Then kanina mga tubig. Tsaka siguro may iba pa dyan na nagbigay ng mga sandwiches. Na ibig sabihin interesado ang taong bayan. Ayon sa Duterte supporters dito sa EDSA Shrine, dito sila nagkilos protesta dahil minsan ang naiukit sa kasaysayan dito ang pagbabago sa gobyerno sa mapayapang paraan. Matatanda ang ilang pagkilos sa EDSA ang nagresulta sa pagpapalit ng liderato sa gobyerno noong EDSA 3, EDSA 2 at tanyag na EDSA People Power 1. Sabi ng veterano ng EDSA 1, kung saan mapayapang napatalsik ang diktadoryang Marcos Sr. na si dating Senador Gringo Honasan, huwag daw sanang abusuhin ang mga aral ng kasaysayan sa EDSA. Do we want to take shortcuts again every time we develop a sense of national impatience? No? Then we go to the streets or we go through another uprising from the military. Diba? So let the people decide. Samantala, nilinaw ng PNP hindi politika, bagkos ay nagkataon lang ang pag-reassign sa may 60 pulis mula Davao na na-reassign sa ibang regional office. Ayon sa PNP, huwag sana itong bigyan ng kulay dahil ngayon lang lumabas ang desisyon sa investigasyon. Inilipat na ang nasa 32 police commissioned officer at 33 non-commissioned officer sa Region 2, 4B at Cordillera. Matatanda ang hakbang na ito ay resulta ng natuklasang double blotter ng PNP sa ilang istasyon ng pulis sa Davao City. Hindi naman masabi ng PNP kung tinanggap na ni BP Sara ang 25 pulis na papalit sa mga sundalong ipinaparikol matapos masangkot sa insidente sa House of Representatives nitong Sabado. Ayon pa kay Police Brigadier General Jean Pajardo, maaaring matulad ito sa ibang pulis na na-detail sa OBP na di umano'y underutilized. Nagkomento rin siya sa pahayag ni BP kahapon na umano'y nakakahiya ang PNP dahil hindi nila alam ang banta sa buhay ng ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. On the part of the PNP, ay we defer doon sa Presidential Security Command na siya ang in charge sa security and safety ng Presidente and Vice President. Ang PNP naman ay open na imbestigahan itong mga threats na ito. Ipinagkibit-balikat lang naman ni BP Sara ang issue sa kanyang seguridad. Tuloy din ang kanyang engagements katulad sa Zamboanga kahapon at sa Pangasinan ngayong araw. Para sa Agenda, Francis Polbe, BNC.